Kung ikaw ay mag-isa ngayon, patayin mo muna ang ilaw. Huwag mong isara ang bintana. Makinig ka. Kapag narinig mo ang mahinang sa bubong, huwag kang agad magdasal. Kapag naamoy mo ang halimuyak ng suka at bulok na laman sa hangin, huwag kang hihinga ng malalim. At kapag napansin mong tila humahaba ang anino mo sa sahig, kahit iisa lang ang ilaw, handa ka na bang tanggapin na may nilalang na nakatingin sa iyo mula sa dilim? Dahil sa gabing ito, sa isang liblib na lalawigan sa Luzon na matagal nang kinakain ng katahimikan at takot, muling bumukas ang mga pakpak ng isang alamat na hindi kailanman tunay na namatay. Ito ang kwento ng manananggal. Ako si Daniel, 35 taong gulang, isang pampublikong guro sa asignaturang Araling Panlipunan. 12 taon ako nagturo sa Maynila. Sanay sa ingay ng busina, sigawan ng estudyante, at buhay na palaging nagmamadali. Kaya nang dumating ang memo mula sa Department of Education na ako'y lilipat sa isang malayong bayan sa Luzon, hindi ako tumanggi. Pagod na ako. Pagod sa lungsod. Pagod sa sistema. Pagod sa sarili kong boses. Ang lugar ng aking assignment ay San Isidro de la Noche, isang bayan na bihirang banggitin ng mga veteranong guro. Walang malinaw na larawan sa internet, walang review, at isang linya lang ang nasa memo. Malayo, tahimik, kailangan ng guro. Akala ko, iyon ang klase ng katahimikang magliligtas sa akin. Hindi ko alam na iyon palang katahimikang lulunok sa akin. Unang araw ko palang sa San Isidro, ramdam ko ng kakaiba. Kahit tanghali, parang dapit hapon. Ang mga puno ay sobrang siksik na tila ayaw papasukin ng araw. Ang mga bahay ay magkakalayo, parang may takot sa isa't isa. At ang mga tao, laging nakatingin sa lupa, laging pabulong magsalita. Ang paaralan ay isang lumang gusaling kahoy at simento. 3 silid-aralan, isang opisina, isang kampana na bihirang patunugin. 14 ang estudyante ko. Habang nagpapakilala ako, napansin kong walang nagtatanong tungkol sa akin. Wala ring ngiti. Para bang alam na nila kung hanggang kailan lang ako mananatili. Isang batang babae ang nagtaas ng kamay. "Sir," mahina niyang tanong, "aalis din po ba kayo?" Hindi ako nakasagot. Ang bahay na tinirahan ko ay dating tirahan ng isang gurong biglang umalis ilang taon nang nakalipas. Kahoy ang sahig, yero ang bubong, at may bintanang laging bukas kahit isara ko. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako sa tunog. Akala ko'y ulan o sanga ng puno. Ngunit paulit-ulit, may ritmo, may buhay. Naalala ko ang tanong ng isang estudyante bago sila umuwi. "Sir, natutulog po ba kayo sa gabi?" Ngayon ko lang naunawaan kung bakit nanginginig ang boses niya. Kinabukasan, may balita sa bayan. Isang buntis na babae ang natagpo ang patay sa kanyang higaan. Walang sugat, walang dugo. Ngunit ang tiyan ay tila gumuho mula sa loob. Ang opisyal na paliwanag, komplikasyon sa pagbubuntis. Ngunit walang nagluksa ng malakas. Sa faculty room, isang veteranang guro ang lumapit sa akin. "Sir Daniel,"
Kapag narinig mo ang tiktik, huwag ka pong sisilip. Nanlamig ang aking batok. Sa ikatlong gabi, may kumatok sa pinto ko. Si Mang Eulogio, ang pinakamatandang lalaki sa San Isidro. May dala siyang asin, bawang at bote ng suka. "Guro ka," sabi niya. "Ikaw ang laging gising. Kita ka niya." Ikinuwento niya ang alamat ni Catalina, isang komadrona na inusig at sinunog ang bahay. Ngunit sa halip na mamatay, humiwalay ang kanyang katawan at nagkaroon ng pakpak. Tuwing may dayong nananatili sa bayan, lalo na ang nagtuturo at gumagabay, may kailangang bayaran. Sa ika-4 na gabi, nagising ako sa amoy ng suka. Parang may binuhos sa hangin. Hindi ako makagalaw. Mabigat ang dibdib ko. At sa salamin, nakita ko siya. Maputla, mahaba ang dila, itim ang mga mata. "Guro," bulong niya. "Tagapagturo ng mga iiwan." Kinabukasan, kalahati na lang ang pumasok sa klase. Ang iba'y nilagnat. Ang ilan ay ayaw nang bumalik. Sa lumang records ng paaralan, nakita ko ang katotohanan. 11 guro ang naitalang naglingkod sa San Isidro sa loob ng 30 taon. 3 lamang ang umalis ng buhay. Sa huling gabi, sinundan ko ang tunog. Sa gitna ng gubat, nakita ko ang paghihiwalay ng katawan. Ang itaas na kalahati may pakpak, ang ibabay na iwan sa lupa. Hindi ako tumakbo. Hindi ako sumigaw. Parang may bahagi ng aking sarili ang umunawa. "Kailangan ng guro," sabi niya. "Hindi ng paaralan, kundi ng bayan. May kailangang magbantay. May kailangang manatili." Ngayon, nagtuturo pa rin ako. At kung ikaw ay isang guro at nakatanggap ka ng memo na nagsasabing malayo, tahimik, kailangan ng guro, mag-isip ka muna. Dahil baka ako na ang susunod mong marinig sa dilim.